May mga araw na tila wala ng kulay ang mundo, pero sa bawat guhit at patak ng tinta, natutunan kong kaya kong lumikha ng sarili kong liwanag. Welcome sa part 3 ng drawing series natin na Ink and Black Strips. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ito ang kauna-unahang obra na gumamit ako ng kulay. Halina at samahan niyo ako sa ating kwentuhang serye, patuloy na paglikha. Sa bawat patak ng tinta at bawat hagod ng linya, may kwento akong binubuo, hindi lamang sa papel kundi sa mismong kaluluwa ko. Ang paggawa ng sining ay parang paghinga. Hindi ko ito ginagawa para lamang mabuhay, kundi para tunay na maramdaman na ako ay buhay. May mga araw na tila walang inspirasyon, kung saan ang mga kamay ko'y mabigat at ang isip ko'y tahimik. Ngunit doon ko natutunan na ang sining ay hindi palaging nagsisimula sa damdamin. Minsan ito'y bunga ng pagpipilit at disiplina. Kapag sinimulan mo na, kusang dadaloy ang inspirasyon. Sa abstract art, walang tama o mali. May kalayaan akong maglaro sa hugis, linya at espasyo. Ngunit sa likod ng kalayaang ito, may aral na sa buhay, hindi laging malinaw ang direksyon. Minsan, kailangan mong magtiwala sa proseso kahit hindi mo pakita ang kabuuan. Natutunan ko ring yakapin ang pagkakamali. Isang maling guhit, ginagawa ko itong bahagi ng disenyo. Isang patak ng tinta sa maling lugar, ginagawa ko itong parte ng disenyo o anino. Sa sining, tulad ng buhay, hindi mo kailangang burahin ang bawat mali. Pwede mo itong gawing bahagi ng iyong obra. May mga gumagawa ng sining para magpakitang gilas. Ngunit ako, ginagawa ko ito para maalala ko kung sino ako. Ang bawat stroke ay isang piraso ng aking pagkatao. Hindi lahat makakaintindi sa ginagawa ko. At ayos lang yon, sapagkat ang sining ay hindi para sa lahat, kundi para sa mga handang makaramdam. Ang patuloy na paglikha ay nangangahulugan ng hindi pagsuko. Kahit pagod, kahit walang pumupuri, kahit tila walang silbi, ipinagpapatuloy ko, sapagkat sa bawat obra na tinatapos ko, may bahagi ng sarili kong gumagaling, lumalakas at muling nabubuhay. Sa bawat sandali ng katahimikan, habang nakatitig ako sa blankong papel, natutuklasan ko ang sarili kong mga tanong. Hindi ko laging alam ang sagot, ngunit sa pamamagitan ng sining, unti-unti kong nauunawaan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. At sa tuwing natatapos ko ang isang likha, hindi ito wakas kundi panibagong simula, sapagkat ang bawat obra ay parang salamin, hindi lamang refleksyon ng kung sino ako ngayon, kundi paanyaya na magpatuloy sa paglikha, pagkatuto at pagtuklas ng mas malalim na anyo ng aking sarili. Naunawaan ko na hindi ko kontrolado kung paano tatanggapin ng tao ang aking gawa. May magmamahal dito, may babaliwalain ito at may huhusgahan ito. Pero sa huli, mas mahalaga kung paano ko tinanggap at minahal ang sarili kong nilikha, sapagkat sa bawat obra, hindi lang kulay ang inilalagay ko, kundi bahagi ng kaluluwa na handa kong ibahagi kahit hindi lahat ay makakaintindi. Minsan, habang gumuguhit ako, naiisip ko baka ang sining na ito ay makita ng isang taong matagal nang walang pag-asa at sa isang iglap magbalik sa kanya ang liwanag. Hindi ko alam kung kailan, pero naniniwala ako na bawat obra ay may patutunguhan. Patuloy akong lumilikha dahil ang sining ay tulad ng pag-ibig. Hindi mo ito inuubos para sa sarili mo lang. Ibinibigay mo ito, ipinapasa at hinahayaang magbunga sa puso ng iba. Kaya't kahit ilang beses pa akong mabigo, maupos o mawalan ng direksyon, patuloy akong maglilikha dahil sa bawat guhit, bawat patak ng tinta at bawat obra may bakas ako na maiiwan sa mundo. Isang paalala na minsan sapat na ang simpleng pagpapatuloy upang makagawa ng bagay na hindi kailanman malilimutan.